May mga kaminang, isang popular soup dish ang lulutuin natin ngayon na kilalang kilala sa Thailand. Ito yung tinatawag nilang Tom Yum. Yung typical na hinahalo nila dito ay hipon. Pero may mga iba't ibang pwede mong ihalo dito tulad ng chicken, ng fish, or ng mixed seafoods. Alam nyo ba na meron itong distinct taste ng sour, spicy, saltiness, and sweetness? Kaya kung interesado ka na malaman ng recipe na ito, samahan mo na ako magluto sa aking kusina. Welcome to Minang's Kitchen! Ihanda muna natin yung hipon na gagamitin natin. Yung hipon na nabili ko kanina sa palengke ay medyo malalaki. Pero kung gusto nyo naman na mas maliit yung size ay wala namang problema. Tatanggalin natin yung ulo at yung balat ng hipon. Itabi nyo yan dahil gagawa tayo ng ating shrimp stock na magiging soup base natin sa ating tom yum. Yung buntot nga pala ng hipon natin ay iwanan yung naka-intact. Yung pinakagitna ng hipon, yung parang sinulid na itim, ay tatanggalin natin. Pwede nyo sundutin ng toothpick katulad ng nakikita nyo dyan sa video. Pag nasundot nyo, hilain nyo lang yan tapos tanggalin nyo na. O kaya naman ay pwede nyo hiwain yung gitna ng hipon, yung pinakaibabaw, at pag na-expose na yung kulay itim na parang sinulid, at saka nyo na siya tanggalin. Gumawa muna tayo ng ating shrimp stock bago tayo mag-prepare ng ating ibang ingredients. Buksan natin yung ating kalan, ilagay natin yung kaserola natin sa medium flame. Pagkatapos ay ilagay na natin yung balat at ulo ng hipon. Dinagdagan ko nga pala ito ng ulo at saka ng balat kasi meron akong stock sa aking freezer. Haluin nyo yan hanggang sa mag-iba na yung kulay niyan at aantayin natin na lumabas yung mga katas nung galing dun sa ulo ng hipon. Kapag ganyan na, pwede na tayong maglagay ng ating tubig. Ito nga palang broth na ginagawa natin ay yung tinatawag nilang Tom Yum Namsai, na ang ibig sabihin ay clear broth Tom Yum soup. Meron naman silang tinatawag na Tom Yum Namkon. Ito naman yung creamy version nitong ating soup. Takpan natin yung ating kaserola at antayin natin yung kumulo. At habang nag-aantay tayo, maghihiwa na tayo ng ating mga aromatics at ipapang ingredients. Isa sa main ingredient ay itong galanggal. Magkamukha sila ng luya pero magkaiba sila ng lasa. Medyo mahirap siya hanapin dito sa ating mga palengke pero pwede naman kayo umorder online. Ito naman yung ating kaffir lime leaves. Meron ito sa supermarkets or groceries. Next naman, itong ating tanglad or lemongrass. Yung galanggal natin, siguro kailangan natin ng mga 7 to 8 pieces. Ang ating namang kaffir lime leaves ay hahati-hatiin natin into several pieces para mas lumabas pa yung kanyang aroma at yung lasa. Sa tanglad naman, tanggalin natin yung matigas na part dun sa ilalim at alisan natin ng several outer layers yung ating tanglad. Pagkatapos ay pupukpukin natin itong ating tanglad para lumabas din yung kanyang lasa at yung aroma. At hiwain natin ito sa dalawa. At para umanghang yung ating soup, ihiwain natin sa dalawa yung ating mga chilies. Maglalagay din tayo ng coriander roots. Kailangan din natin ng shallots, hiwain lang yan ng medyo maliit. At kamatis, hiwain lang natin sa 4. Maglalagay din tayo dito ng oyster mushroom. Pero karaniwan ang nilalagay nila dito ay straw mushrooms. Kung medyo malaki yung oyster mushroom na nabili nyo, hiwain nyo lang to sa dalawa. At syempre, kailangan natin ng lime juice. At this point, kumukulo na yung ating broth. Patayin na muna natin yung ating apoy. Pagkatapos, yung ulo ng hipon ay pisa-pisain natin para makuha pa natin yung kanyang katas. And then, sasalain natin yan para mas clear pa yung ating broth. Para kung meron man mga maliliit na shell, ay maalis natin. At pagkatapos ay ibalik natin yung ating shrimp broth dun sa ginamit din nating kaserola. Ilagay na natin yung ating tanglad, yung ating galanggal,
yung kaffir lime leaves, yung ating coriander roots, chilies, at pwede rin tayo magdagdag ng dried chilies. At pagkatapos ay buksan natin yung ating kalan sa medium flame. Ilagay yung takip at antayin natin itong kumulo. Pakuluin ito ng mga 5 to 8 minutes o hanggang maamoy nyo na yung kanyang aroma. Yung nakikita nyo na nandun sa ating gilid ng kaserola, scrape nyo lang yan at ilagay nyo dun sa ating broth kasi additional flavor yan. At this point, yung mga aromatics na inilagay natin ay pwede nyo tanggalin siyang lahat para clear yung soup. Or pwedeng kalahati, iwan nyo, kalahati tanggalin nyo. Or totally hindi nyo siya alisin. Basta pag isa-serve ninyo ay sasabihin nyo na hindi kinakain yung mga aromatics na ito. Pwede na natin itong timplahan ng patis. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating mushrooms, shallots, kamatis, at yung ating hipon. Haluin natin yan at pagkatapos ay antayin natin ulit siyang kumulo. Kapag kumulo na yan, antayin natin ng mga 2 to 3 minutes, patayin na natin yung apoy. Yung residual heat ng ating broth ang magluluto na dun sa ating hipon. At saka natin ilalagay yung ating lime juice. Ilalagay na rin natin yung ating asukal. Haluin nyo yan at pagkatapos ay tikman ninyo. Pagkatapos i-adjust ninyo yung kanyang mga lasa. Dapat may asim, sunod ng maanghang-anghang, maalat-alat na kaunti, at kaunting-kaunti lang yung dapat na tamis niya. Haluin nyo yan at pag okay na yung lasa, ay pwede na natin tong iserve. And this is my version of Tom Yum Goong. At lagyan pa natin ito ng coriander leaves at isang slice ng lime. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen channel, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Okay, kain na!